guys. Hi guys! Welcome back to our podcast. I'm Dots. I'm Loki. I'm Vianx and I'm Extra. Welcome to back. Loki Extra, the podcast. Hi guys! So, ano episode na tayo? This is episode 6. 6. Wow! Umabot na tayo ng 6 episodes. Congratulations. Akalain mo, nakayanan natin yung 6 Oo nga. episodes. Ilan pa kaya? I'm guessing 100, Wow. 500. We can do this. 500! We can do this 500 times pa. I can do this. Wow. We can do this. Okay. Nas? Sana. Hello sa aming audience. Yeah, may audience ulit kami this episode. Yes. Silent audience lang sila. Yung isa baby. Mm-mm. Speaking of, na can we do this like 100 episodes? That's gonna be our job, right? Alam mo kung if time permits, why not? Why not? Why not? Why not? Oo nga naman. Hopefully. Wow. Sorry, ang lakas naman. Excited siya. Hopefully. Gusto niya ng 100 episodes. Alam mo kung bakit? Ang pag-uusapan kasi natin ngayon is all about jobs. Careers. Careers. Yes. So, isa tong podcast, I consider this as a job. Really? Oo. So, Yun ang thinking ko. kaya gusto mo talagang i-push It's like, no? it's a responsibility. I can do this. Wow. I will do this. Magdadrive ako ng 1 hour para magkita tayo. Ganon! Kung ikaw career, iniisip ko to as hobby. Okay. Okay For naman. now, baka. For diba? now, yes. Oo. Side quest lang muna. We never know. We will We never never know. know. Episode 6 pa lang tayo. Episode 6. 94 to go. So, ang goal natin is 100. One season? Hindi. Maraming seasons na yan. Okay. Anyway. What about career? Diba usually when you introduce yourself to someone, Mm-mm. papakialam name mo, at saka what you do. Parang yun yung laging kaakibat niya, no? Parang Yes. yung career What mo do you or do for yung living? job mo, it's like who you are. Eh. Oo. Bakit kaya? And it's very important. Very important. For the... Ayan na naman tayo eh. Pag single kasi, important na yan, sa mga dating scene, sa mga ganyan. Okay. No offense, pero look down talaga kapag, wala kang trabaho, wala kang pinagkakabalaan, mga ganyan. Kahit konti or something, diba? Jobs are important. Oo nga, no? It defines, lalo na kung first date. Yeah. Parang mababrand ka na nung ka-date mo, sino ka eh. Yes, totoo. So, ikaw, pag nakikipag-date ka or may kausap ka, sabihin mo agad, I'm an architect. Ganon. Sabihan kita kapag nangyari yon. No, kahit sa conversations lang. Hindi. Sinasabi ko, I do business. Hindi na pumapasok yung Hindi na. RP. Kasi, napagod na ako na pag sinasabi ko, I'm an architect. Anong explain firm, mo pa. I don't practice it. Parang ganun. So, Kaya ang hirap lang business na i-explain. So, sinasabi ko na lang, I do business. Kahit sa mga legal stuff. Mm-mm. Like, anong occupation mo? Hindi na architect ang sinusulat ko. Yeah. So, possible little na backstory. mag-change career path. Oo. Ang dami ko nang naging, May nagbuntong hininga. Narinig mo ba yun? Oo. Kasi, ang pag-uusapan natin ngayon. Oo. Medyo sensitive topic. Medyo sensitive sa ibang tao. Napaka-sensitive. Yung tipong crossroads. Yeah. Yes. Actually, kahit sino naman, I think Kahit sino naman magkaka-crossroads. Yes. Sa career or sa job. Mm-mm. Paano ba? Dream job. So, currently, our jobs are, you're a lawyer, Yes. I do business. Yes. Pero, kung pag-uusapan natin na dream jobs. Dream job. Dream jobs. Nag-start ba tayo as yun ng dream job? No. Ako, hindi. Hindi mo pinangarap like, Hindi ko akalain na papasok ako sa business. talaga? But you grew up with, Yeah, I grew up with my business- mom and dad being business people. Mm-mm. Pero, Hindi mo naisip? hindi eh. At saka that time, yun nga, gusto ko architect. You're free to pursue kung anong gusto yes, mo. Ikaw, ano mo ng dream job mo? Ako, hindi ko alam specifics. Hindi ko Okay. alam kung ano talaga. Pero gusto ko yung
kung ano lang ako. Kung ano lang ako. Bakit? May Kung ano lang. Kung ano ako, binabayaran ako for it. Huh? Like, Paano example, people see me as like the funny one or the clown, ganyan. So, parang gusto ko, You're the extra. the extra. Parang gusto ko, maging job yon To be yourself. to be myself. Like, artista, mga ganyan. Or, gusto maging celebrity. Parang ganon. Paano yun? May branding yung mga yun eh. Yeah. Pero, Oo. gets mo, kung wari, Sa vlogging, you're yourself. yeah, sa vlogging, I get paid Yes, vlogs, you ganun. get paid to Sana. vlog. Yun ang dream. Tama. Dream Dream job. job. Yun. Yun ang dream job mo. Kung wari, sa pagtitiktok ko, ganyan. Dream job ko. Although, hindi pa ako pinagpapala na ma-monetize. So, it's not really a job yet. But, Pero you yeah. treat it as a job eh. So, One can of you which, say yeah. that you are living your dream job? Sabi mo Not yan, yet. job mo eh. Not yet. Okay. But we'll get there. Yes. Oo. Minsan nga, naisip ko, gusto ko maging comedian. Stand up. Oo. Alam mo yung ewan ko, sa mga Korean, yung reality show or mga variety show Oo. na kunwari, yung mga host, maglalaro ng games, pupunta sa ganitong lugar, ganyan. Tapos, walang script. Oo nga. Just be themselves. Oo nga, Parang no? ganun. That Ganon looks yung fun. gusto kong Parang maging laro job. lang. Yes. Okay. Gets ko na. You're being paid to be funny or to be yourself. Well, kung funny ka na talaga. You yun na. yourself. Oo. I feel naman na I'm funny. Feel ko funny ako. Funny ka naman. Ay, thanks. Pero yun, that's my dream job. Oo. Be myself and get paid. Yeah. Diba? Ako naman, ang dream job ko, ever since naman gusto ko maging lawyer. Eh. Since bata. So parang dahil lawyer na ako ngayon, ang iniisip ko, what kind of lawyer do I want to be? Parang ganun. Parang feeling ko hindi ko pa nahahanap yung for me or kung saan ako dapat. So yun ang figure out ko ngayon. You're working in your dream job. Siguro dream occupation. Magkaiba ba yun? Feeling ko kasi yung job is kung anong ginagawa ko ngayon eh. Pero where I'm at right now, parang may hinahanap pa ako. Okay. Parang ganun. So at least lawyer ako. So, na-attain ko yung dream ko. But then again, parang may hinahanap pa ako. So maybe I have yet to discover. Alam mo, may ganyan din ako. Ako kasi ngayon, very happy sa business. Sa mga nagagawa kong content and everything. Yes, content happy creator. Naman ako. Pero alam mo, may secret akong sasabihin sa'yo. So, anong hindi siya secret? secret. Sorry, Kadiri. May secret akong sasabihin na minsan, meron akong ginagawang research or searching. I look for jobs. Talaga? Yeah, na completely different from my job ngayon, right now. Oo. Kasi, ba't ka naghahanap? Yun din ang hindi ko alam. Parang sa akin lang, baka naghahanap ka lang ng possibilities elsewhere. Yeah, like that. Parang nasa isip ko, parang pwede ako dito. Ganyan. Ano ba usually yung nakikita mo? Example. One time, I searched sa Clark International Airport. Any job. Tinignan ko yung careers. Kung anong meron doon. And then meron doon, commercial rental management. So, the person manages the rentals of the commercial units sa loob ng airport. Ay, sabi ko, something similar. Nun sa trabaho yun na nga, pero it's different dahil nasa airport and everything, corporate, ganyan. Pero, somehow, nasa isip ko, may background ako dito. Baka pwede ako dito. Pero alam mo yung gusto ko mag-apply pero hindi naman talaga ako mag-a-apply. Yun yung isa sa mga secret things na ginagawa ko. Siguro nag-i-imagine ka ano pang pwede for you. Kaya ka naghahanap. Parang ganun. Pero happy ka naman where you're at. Ngayon, yes. I get to do creative stuff on the side. Yung content creation.
Yan, dami niyang time. Marami akong time. Kaya gusto niya mag-apply sa iba. Hindi naman, nagsisearch lang. Oo. Wala ka bang specific na, yung meron kang dream job, pero alam mo sa sarili mong hindi mo siya ma-attain or medyo out of reach na for you? Out of your league, ganon. May naisip ka bang ganon? Meron. Ano yun? Ito ba yung parang dream job mo, pero alam mo namang medyo malayo na makuha mo yung job na yon? Oo. Yeah, meron ako. What's that? Being the extra creative person. Okay. Mahilig ako sa art. Mahilig ka sa art. Mahilig ka sa art. Mahilig din ako pumunta sa mga museum. Yes. Pag may opportunity. Uh-uh. Alam mo yung art curator? Art curator? Oo, yung nagmamanage ng mga artworks sa museum. Oo. Yeah, para sa akin, it's so elegant. It's so ang social. Yeah, very social. Kaso, nung sinearch ko, ano ba ang art curator talaga? Oo. Sobrang layo ko. Bakit? Ano ba kailangan one of ng art curator? Job description is, they get to write description for the artwork. Na minsan sa mga exhibit lang or sa mga ganyan. Sila yung nagsusulat Sila yung nagsusulat nun. Akala ko they just choose art to be displayed. Parang overall management nung art piece, sila din. Ay, pa. So naisip ko, hindi ako magaling sa grammar at vocabulary. Hindi mo inisip na kayang pag-aralan? Kaya. Oo. Pero, ayun na nga, I don't know kung qualified talaga ako. Kasi, usually, sinearch ko din. Usually, mga art major, historians, yun yung mga nagiging art curator. Hindi naman malayo yung mo Architect. May art. May art. May art. Yun na nga. So, yeah, that's one job na feeling ko ang ganda. Ang ganda. Parang Bianca, the art curator. Wow, oo. Gusto mo yung mga international museum sa ibang bansa. Ganun. Meron naman siguro art curator dito. Meron din dito. Hindi mo tinry dahil nga dun sa mga dun nga, na feeling ko, hindi naman ako qualified. Okay. Pero it's a job na, alam mo yun, nasa museum ka. Tapos you get to admire the artworks every day. Parang ganon. Yun lang. Isa yun sa... Sana pinursue mo. Sana tinry mo. Let's see. Abangan. Oo. That's the word. Abangan. Ako, yung out of this world dream ko, gusto ko dati mag-model. Model? What kind of model? Parang runway. Gusto ko yung nagta-travel ng fashion shows. Oh my God, alam mo, bagay ka nga dun. Gusto ko yun noon. Oo. Gusto ko kasi, feeling ko hindi ako magaling sa fashion. Kaya parang naengganyo ako sa mga fashion shows, ganyan. Tapos yung may factor din na lagi nagta-travel. Kasi kung sinong model nung isang house, usually yun din yung, diba, parang multiple runways yung nilalakad mo pag ganun. Alam mo, pwede ka dun. Akala ko din. Charot. Pero I believe, sila, very hard yung lifestyle ng ganun eh. Feeling ko, hindi sila kumakain eh. Di ba ang papayat nung mga? Strict diet siguro. Tapos yung schedule, tapos auditions. I cannot, Di ba? Oo nga, no? Pero bagay sa'yo yun. Like, hindi what if lang, no? It's a what if moment. Nagka-moment ako na parang, ay, gusto ko ng gano'n. Tapos parang naisip ko, ay, parang medyo malayo. Mas focus ako dun sa pagiging lawyer kesa sa... Pero did you do anything na try? Ay, hindi. Hindi rin. Hindi ako nag-try mag-audition kahit yung sa local shows. Hindi ako nag-audition. Hindi ko siya sneak out eh. Parang thought lang siya na parang, ay, gusto ko nun. Pero I never acted on it. So, hanggang dun lang. It's a, ano tawag dito? Out of this world job. Balik tayo dun sa ano. Saan? Yung lagi ako nagsisearch ng job opportunities. Meron ako sinearch nun. I wanted to teach. Gusto mong teach? Yeah. Nang? Art subject. Art. Sa school. Sa school. Like a formal. With kids. Yung, art class. Oo. It's a job na,
ayoko naman forever. Pero gusto kong itry. Okay. And it led to me organizing a workshop. Pero hindi natuloy. I remember dahil nag-pandemic. Oh. Yeah, I prepared everything, art materials, tapos meron na akong potential na gusto. Saan dapat yung workshop mo? Sa may amin lang din. Sa okay. private units, ganyan. Commercial unit, gano'n. Pero hindi siya natuloy kasi pandemic happened. Pero gusto mo ituloy? I want to. As in, gusto kong matry na magturo ng painting sa mga kids or even adults. Okay din. Parang humahanap lang ako ng tiyempo, lakas ng loob. Kanino? Kay mom and dad? Kay mom and dad. Hindi. Kumbaga, alam ko na kung paano gawin. Ang hindi ko makuha is paano ko sila mapapa-enroll. I see. Kasi, syempre, parang class lang i-enroll nila, ganun. Hindi naman ako art teacher. Hindi naman lahat ng tao alam na nagpe-paint ako or something like that. Ngayon alam na nila. Ngayon alam nila na. Parang ang ginagawa ko lang ngayon, dinidevelop ko yung portfolio ko. Taray, na just may in portfolio. Case na, magaling. What if may mag-invite sa'yo, mag-curate ng ganyan? Yes, please. Invite me to any art jobs. Yes. Iwanan mo yung business mo? Hindi. On the side. On the side. Yung business naman namin, stable. Flexible hours. True. So, ayun. Yun lang naman yung mga gusto kong i-try. Teaching, other job opportunities, ganyan. Naisip ko na anong gusto kong anuhin. Hindi siya like a job for now. Pero gusto ko pang mag-aral. Talaga? Yeah. Like, anong gusto mong aralin? More on siguro a particular branch of law, pero sa ibang bansa. Ganun yung gusto ko. So, kung may experience akong ganun, parang we'll see where it takes me. Yun yung gusto ko ngayon na i-pursue. Kung pwede, mag-aaral pa ako. Ganun. Kaya yan. Yeah. If God willing. Pagpe-pray ko yan for you, girl. Thank you. Yes. Speaking of working. Let's talk about stories sa workplace. Sa workplace. My gosh. Yes. May tiba dyan. Baka juicy. Let's see how it goes. Nag-work ka na with ngayon sa office ka. Oo, nasa office ako. Nag-work din ako sa office for around 3 years. 3 to 4 years. 3 years. Yeah. Ako din sa current job ko, 3 years na ako ngayon. So, anong masisay mo working in an office? Do you like it? Working in an office, parang small lang naman yung office namin. Pero yung buong workplace, malaki. Parang basta ganun. Okay naman na natututo ako everyday makisama. That's true. Kasi kailangan. Kahit low-key person, gusto ko ako lang nagtatrabaho mag-isa, ganyan, walang kausap. Hindi pwede. Kasi may kasama ka sa office. So, ganun siya. Ako, ang ko dyan, I work well with teams naman. Parang, nadidistribute naman lahat ng workload and everything. Pero, based from experiences. What's your experience? You really cannot please everyone. Oh kasi syempre, di ba, may bad experience kaya. Hindi naman. Pero syempre, di ba, sa work yan, we treat each other like families. Friends, ganyan. Close, ganyan. Pero meron talaga na may ayaw sa'yo. That's true. Hindi mo talaga makasundo. Kahit anong pagpapakabait mo or parang inis siya sa'yo, inis ka rin sa kanya. Ganon. Sino yung kinaiinisan? Huwag na natin pangalanan. Pero, yun. Yun yung naano ko pag sa workplace. Pero, yun nga, since nagbago ako ng career. Yes. Na-realize ko rin kasi na I can't be in an office. Ng matagal. Parang, hindi ako yung anong tawag nila doon? Yung gusto yung paulit-ulit yung ginagawa in a day. Repetitive
repetitive tasks, ganyan. Oo nga. Parang hindi ako for that. Parang gusto ko everyday iba yung ginagawa ko. Sabagay sa business, ganun, no? Oo, iba-iba ng kasalamuha mo, iba-iba ng kausap mo, ganyan. Actually, yung work ko din, nasa office kami, pero may time na lumalabas din. So, yun din yung factor na iba-ibang tao yung nakakausap, nakikita, ganyan. Yes. So, pero sa mga nag-work sa mga office dyan, kahit konting masinagan lang ng araw, ganyan. Akala ko may natutulog doon. Wala akong pinaparinggan. Pero, yun. Yeah. So, anong mas prefer mo? Na-experience mo na maging employee at saka maging employer? Anong gusto mo? Both are hard. Talaga? Yes. Different kind of hard? Different kind of hard. Pero, I prefer to be an employer, syempre. Oo. You get to control your own boss, how it goes or how it flows sa work mo. Pag kasi ikaw ang employee, you have to follow the rules, you have to follow the higher ups, mga ganyan. Oo. Yes. So, nahirapan ka noon? Follow lang? Oo. As an extra. Alam naman natin, di ba, hindi natin maiiwasan na minsan nakakainis si boss o minsan nakakainis si coworker, ganyan. Tapos wala tayong magawa. True. Kundi lunukin na lang. Sunod ka. Oo. Di ba nga sinabi natin sa previous episode natin, kung wala kang magandang sasabihin, shut up na lang. So ako, shut up na lang. Parang hindi rin kasi healthy kung lagi kang shut up, yung hindi mo nalalabas yung gusto mong sabihin. That is true. Diyan lumalabas ang onion. Charot. Diyan lumalabas yung mga may nag-onion yata sa sa dati mo. Wala naman. Wala. Miss ko na kaya. Hello. I have friends pa rin dun eh. Are you sure? Baka nung pag-alis mo. Baka nung pag-alis ko, hindi na nila ako friend pala. Ako sa tingin ko rin, mas gusto ko maging employer. Although wala pa naman akong business. Siguro yung kinakatakutan ko lang pag naging employer is how you handle your people. Yes. Yun yung challenge ng pagiging the trust, girl. Oo. Very, may trust issues ako, ganyan. Lumabas yung trust issues mo. Yes, oo. Inaisip pa ako dun sa pagiging employee. Di ba nasabi ko na mas gusto ko maging employer? Yes. Pero if you're an employee with good salary, I can stay. Parang give and take, parang magandang sweldo mo, magandang performance mo. Yes. Ganyan. Kaya mo lunokin yung mga... kaya mo. Paano kung hindi? Tapos sinisigawan ka pa. Sinisigawan ka before? Ay, wala po siya sinabi. Wala akong sinabi. So, okay pa naman pala yung workplace ko. Mabait naman yung boss mabait ko. din yung sa dati kong mga boss. Kung nanonood man yung mga dati kong boss. Hello po. Wala po kayong sinigawan. Ang masasabi ko lang, sa 4 years ko na working, learned so much. About pakikisama, about work ethics. Pati, kuwari, sa Archie, yung mga natutunan ko sa technical drawings, ganyan, na-apply ko pa rin sa drawings ko ngayon. Oo naman. I think yun din yun. Experience. Yes, experience. Hindi pwedeng puro work lang. Kailangan mo talaga makisama. Oo. Alam mo nang na-realize ko over the years sa isang workplace, parang not everyone is your friend. Yes. No. That is true. Kahit feeling mo okay kayong mag-interact, parang, kailangan may boundaries. Yes, oo. Lalo na kapag yung nagiging close kayo personally. Oo nga. Nagkakaroon ng... Dahil lagi mong kasama araw-araw. Akala mo, Actually, ko rin yan dati. Yung sa sobrang workaholic ng mga tao. Akala ko ikaw yung workaholic. Hindi naman ako. Pero sa sobrang workaholic ng mga tao. Alam mo yung sila-sila or kami-kami na lang din yung lalabas. Oo. Tapos, kakain sa labas, o mag-hangout, manonood ng sine, ganyan. Kumbaga, ang nangyari sa akin nun, yung iba kong friends, hindi ko na nakikita,
hindi ko na nakakasama, ganyan. I think normal kayo, lang yun. Kayo yun? Yung well, hindi... malayo naman kasi kami yun na nga. that time. Pero at that time talaga, wala akong balita kahit ano sa outside world. Kumbaga, work lang yung nasa isip ko noon. Yun din yung naisip kong pitfall. So, kung naging friends mo yung kasama mo sa work and then kayo din yung lumalabas. Pagka lumalabas kayo, ang tendency, pinag-uusapan nyo rin is work. Totoo. Parang lately na-realize ko na, ay, nadadala namin yung work sa ibang lugar. Totoo. So, kahit hindi kayo nag-work, iniisip mo yung work. Totoo. Pandagdag stress, kumbaga. Pero isa, nagre-react din yung isa. Diba? Parang hindi na healthy na iisa lang yung, ano bang tawag yun? Environment or culture na immersed ka. Na-realize ko, nung umalis ako sa office. Doon mo pala. Parang ako, a whole new world. Oo. True. Tapos yung office na wala pang window. Tapos sa next kong office, ang ganda ng window. Parang ako, nakakakita ko ng ibon. Nakakita ko ng sasakyan. Ganyan. Doon mo marirealize. May window, pero yung cubicle ko wala sa window. Mga magagandang table lang yung may literal window. Literal na cubicle. Yes. Okay naman sa workplace ko, hindi kami literal na cubicle. May bintana ka? Meron. Hi. Hindi, hindi naman kasi ganun kalaki, pero medyo maaliwalas naman. Tsaka nakakalabas nga kami. Oo. So, grabe, girl, wala kang, I cannot, kahit siguro ako ganon, I cannot survive. Yeah, but the truth is, most offices ganon. Oo nga, talagang pinagsiksikan. Cubicle, tabi-tabi. Ganyan. Walang privacy. Pero, sarili mong table lang, ganyan. Oo, hindi, pero nasisilip ng iba yung ginagawa. Oo, kailangan. Yeah. Oo, pag naglakad yung leader nyo, team leader nyo, nakikita niya. Oo. Stop hovering over me. Oo. Diba? As a low-key person. So, sa mga boss dyan, bigyan nyo naman ng mga bonuses ang mga tao. As an employer. Uy, kami, nagbibigay kami bonus. Good for you. Ayun, magki-Christmas na nga eh. Oo nga eh. Diba? Sa workplace, maraming stories. Yeah. Madaming chika. Have you had any worst story or worst experience sa work? Meron akong experience before, not in my current job, na ako, nagkakahera kasi ako. Tapos may isang customer na medyo demanding. Ganyan. Tapos inakusahan niya ako, kinuha ko daw yung pera niya. Yeah. Parang nabigla ako. Binigay ko yung sukle. Tapos after ilang hours bumalik siya, inaakusahan niya ako. Kulang yung binigay mo sukle. Imaginein mo yun, ilang hours na siyang umalis. Tapos may iba na siyang pinuntahan at kung ano-ano na yung pinamili niya. Tapos sasabihan niya ako, kulang yung binigay mo sukle. Tapos parang ako, girl. Nakaka-stress nga pag ganun. Oo. Parang hindi mo siya pwedeng awayin. Oo, kasi customer. Oo, kasi customer. Naniniwala ba kayo na customer is always right? Not sure. Di ka sure. Yun lang. Oo. Actually, speaking of accusations, ako din, nagkaroon ako ng instance na inaccuse ako of something I did not do. Sa work? Sa work. Pero, indirectly, sinabi sa akin. Parinig? Parang ganon. Ano in high school? Parinig? Yeah. Hindi ko na ni-name kung which job or saan job. Basta, it's about kickback. Huh? Yeah. May ganun pala? Yes. So, nung narinig ko yun. Sabi na nang-commit-back ka sa project. Oo, parang ganon. Oh my God, mala DPWA. Yes. Oo, wala akong ginawa at that time kasi nga, wala naman akong parang ayoko na mapag-away. Ayoko na Ang ginawa ko, umalis na lang ako. Nag-resign ka? Eventually, nag-resign din ako. Baka iniisip nila dahil doon kaya nag-resign ka? Well, yung mga colleagues ko, I think, alam nila na isa yon sa mga reasons. Pero maraming reasons ba't ako nag-resign. Pero yun yung, sa lahat ng na naging job ko, yun yung
parang hanggang ngayon di ko makalimutan. Oo. Kasi wala naman akong ginawang ganun. Hello. Ito na po yung side ni Bianca. Wala akong Tell all. Wala akong kinukuhang or inaano. Oo, wala po siyang kickback sa project. Yes. Alam ko ba yung project na yan? Hindi ata. Hindi. Pero hard-earned naman po yung mga gadgets ko. Wow. Yung mga ano ko. Oo. Yun lang yung worst experience ko. Pero with the job or the work mismo, wala. Parang okay naman ako sa mga naging work ko. Except sa cubicle mo. Hindi ka personal na yun, na parang personal preference na ayoko ng cubicle. Fighting, mga workers natin. Akala ko doon ka nakatingin. Fighting. Nagchichismisan ba kayo sa office? Oh, girl! Lagi. Lahat ng chismis ko galing sa office. Galing sa dahil life mo na yung office. Dahil life mo yung work, no? Grabe. Grabe ang environment ng isang workplace. True. Kasi grabe ang mga chika. Oo nga. True. At ito hindi ko sinasabi sa akin. Sa aking bakit workplace. Bakit may pagmalinis? Hindi kasi baka lang may nanonood na mga colleagues ko before. Mm-mm. Pero, usually ang chika, mga love life. Love life? Yes. Oh my God. Yung isa, ginowa yung yan isa. Yan na laging juice. Pero may jowa na palang iba. Ganon! Oo, usually ganon sa office. Oo. Parang maraming ang ganyan pagka-workplace. No? Oo. Minsan involve yung mga outsiders, tapos biglang mga kilala mo colleagues. Na yung mga no? Kunwari may jowa siya. Alam mo, pinakagusto ko dyan. Kapag may chika na, sasabihin, huwag mo sabihin sinabi ko sa'yo. Pero ang totoo, alam ko na ng na. lahat. Alam ko na. Ganyan. Madalas yan sa office. Minsan nga kami, pagpasok ko pa lang na office, nagchichikahan na kami agad eh. Meron naman na kunwari ako, na-i-involve sa iba. Diba? Pinag-uusapan. Ang naalala ko nun, sa dating kong work, inaasar ako dun sa boss naming bata. Yung kaedaran. Siyempre ako pero boss mo siya? Boss ko siya. Oo. Anak siya ng boss. Okay. Oo. Cute naman siya. Nepo baby. Hindi naman, pero alam mo yun, sila yung boss. So, isa rin yun na alam mo yung mga stories sa workplace nililink ka kay ano. Oh my God. Secretly gusto mo. Crush ni Bianca kasi ganyan. Crush mo? Yun? Oo. Kilig na kilig ka pag... Kinikilig ako pag inaasar ako sa kanya. Pero hindi ko naman crush. May iba akong crush. Oo, pag inaasar ka, parang na ano ka eh. Oo, parang... Kahit hindi naman. I know that. Aminin nyo. Comment down below kung may crush din kayo sa office. Diba? Pero meron ako talagang crush sa office. Kaso hindi niya ako crush. One-sided? One-sided lang. Si Tot Gayan, no? Huwag natin pag-usapan. Ay, sorry. Ring up mo kasi nung baka previous. Nanonood siya. Ay, sorry. Hello! Alam niya kaya na siya yun? Hindi niya alam. Pero yun. May crush? Meron pa dyan. Uy, si ano? Magli-leave. Sabay silang mag-leave? Sabay silang mag-leave. Sick leave daw, pero nasa Boracay. Joke lang. Sabi ni Doug Show yun eh. Naalala ko lang. Pero totoo yun. May mga ganun na, alam mo, gulat ka sabay silang leave. Pero nagigets ko rin na ganun eh. Parang ginagamit yung sick leave. Kasi, alam mo, minsan, hindi mo na kayang yung work. Gusto mo na lang matulog na yung muna. VL mo, sick leave na lang. Sick leave na lang. Nagigets ko yung mga ganun. Pero sa employer, pag maging employer ka, magigets mo din na, ba't ka magli-leave? Oo. Magigets mo rin eh. Parang gusto mo malaman. Actually, hindi mo kailangan disclose, di ba? Kunwari VL or something. Pag VL talagang fa-file mo lang. Sick leave, alam ko kailangan may medical ka. Kahit one day lang. Parang gano'n. Grabe, may sakit ka na nga, kailangan mo pang lumabas. Para magpa-check up. Para magpa-check up at medical certificate. Paano wala ka med-cert? Bahala ka, gano'n. Actually, I don't know how it works in sick leave. Paid ba siya o hindi paid? Paid siya. Paid siya, diba? O paano kung hindi mo na-prove na sick ka?
Ay, hindi ko na alam. So, hindi ka na paid. Depende na siguro sa rules ng company. Yan ang mga hindi napapag-chismisan. required na med-cert, I think. Kayo ba? May mga VL din? Meron. VL, SL. Meron ding ibang leave. Privilege leave, ganyan. Forced leave. Dami, no? Forced eviction? Ay, ano? Forced leave. Yung, meron kang ilang leave sa isang taon na kailangan mong i-take. Paid yun? Paid. Wow. Maganda naman. Sa ibang bansa nga, mas matagal yung, parang forced leave nila. Whether you like it or not, wag ka magtrabaho. Para siyang ganun. The more you know. Naman tayo Wala sa corporate na ganun? Hindi ko na-experience. Hindi mo tinake. Ang na-experience ko lang is no work, no pay. Parang ang tseka ng dati mong work. Huwag natin parang yeah, pero no work, no pay. Yan. Enough about fails. Okay, enough. Work fails. Enough. Wins naman. What are your work wins? Wins? I think yung mga takeaways ko from work. Yun. Yung mga lessons learned. Lessons learned. Sa corporate job mo. Kasi, kahit sabihin natin, well, sa iba, kahit sabihin natin ayaw natin yung boss natin, ayaw natin sa ano natin, there's a reason bakit siya ang boss. Oo. But there's a reason bakit ang tagal na ng office. So, you learn from that. Diba? Yeah. So, ngayon na employer na, may takeaway ka doon, tapos ina-apply mo as employer ka ngayon. Yes, Diba? Like, yung kumara sa management nga ng employees, you have to hear them out. Kunwari sa amin, maliit lang kami na company. So, yung buhay ng staff mo, alam mo, you want to help them, pero at a certain limit lang. Hindi yung lahat bibigay mo. Ganyan. Tama. So, I learned that na you have to listen to your staff din. Kesa sa magka-union. Magkaka-union ba sa inyo? Hindi. Konti lang ang staff namin. Work wins. I think literal, kasi ilang years pa lang naman ako nag-work doon. Literal na work win is may napananulan akong case. Wow! Kasi pagka nasa litigation ka, medyo matagal yung takbo ng kaso. Tapos, konti lang din naman yung hawak kong cases. So, the fact na may win na, parang okay na ako doon. At a short period of time. Yeah. Oh, that's nice. Yeah. Pero simpleng case lang naman. Walang simpleng case. More work win is, alam mo yung pag may quota kayo sa work or something, and then you hit that milestone. Mga ganong very bagay. satisfying. At some extent, yeah. May naisip lang ako. Ano yun? Kung, since may experience na tayo sa workplace and everything, anong ma-advise mo sa mga new workers sa atin ngayon sa Pilipinas? New workers? Yeah. Parang advice lang ng isang tita or ng isang ate. Oh my God, oo nga, tita na tayo. Tita and ate. Para sa mga mag-start pa lang ng work, lalo na sa mga corporate settings, ganyan. Siguro is, try to learn as much as you can. Kasi pag bago ka talagang, absorb everything. Tapos try to apply it in a way that would help the workplace. Parang be of someone of value. Huwag lang yung pupunta ka doon para lang sa sweldo or something. Try to learn something. Kahit, alam mo yun, feeling mo hindi maganda yung work mo or something. May makukuha ka doon. Parang, marami kasi ngayon, papasok lang sa trabaho just because tapos sobrang mediocre ng work or average, ganyan. Parang, yun lang. For me, try to learn as much as you can. Tapos, do the work. Parang, okay din na go above and beyond, paminsan-minsan. Pero not to the point na ma-burnout ka. Yun. For those na ayaw nila sa work nila, ang advice ko lang, may eto talaga hugot Hindi, wala akong pinaparinggan.
Hindi, ang advice ko lang is, don't stop searching. Tama. For the right job. Yeah, job for you. Oo, it's good na you're still working, do your job, do your responsibilities and all. Pero, if hindi siya suited for you, true. Never stop looking. Yeah. Never stop searching. Tingnan niyo ako, kahit okay naman ako, nagsisearch pa din ng mga job na pwede kong pasukan. Oo. Kasi, alam mo, minsan, yun na, dun papasok yung luck. Minsan, makukuha mo rin yung work na suited for you. Kahit dream job mo ba yan o ano, may minsan, luck din hindi rin job na hinahanap. Sometimes it's a job that you create for yourself. Yes, then. oo. Yeah. Tsaka, alam mo yung notion ngayon na yung mga bata agad nagko-quit. Yeah. Oo. Parang siguro within reason, pero okay lang mag-job hop. Kung ayaw mo talaga, totoo. Ba't ka magtitiis? Alam mo yung mga ganon? Yung mga ganon. Kung ayaw mo, wag mong tiis. Sayang. Sayang oras mo. Oo, at saka, alam mo yung okay lang maging magaling sa job mo. Pero okay din na lay low. Yung wag ka nang sobrang pabibo. Wag bigla naman. kang aalis. yun yung ganun kaya hindi fair sa mga employers. So, kung kung balak mo umalis, parang siguro proper turnover. Yes, proper turnover, maraming proper procedure. Bigla, Yes, wag naman, AWOL? Be professional pa rin. Yes. So, I'd like to ask, why do you work? Ako? That's the question, yes. Ako, flat out may answer ako dyan Why do you work? Ako, I work mainly for self-improvement. Wow! Plastic! Napakagaling! Ako, tanongin mo ako. Bakit? Why for the money! Hindi, mainly, syempre. Ako din naman, for our livelihood nga. Pag naghahanap ka ng work, kino-consider mo din yung pay, diba? Yes. Hanap kayo ng work na, mabubuhay kayo sa day-to-day nyo. Oo nga, huwag kayo magpakaalipin. Yes. Overwork na, underpaid pa. Huwag ganon. May nagko-comment sa background. Alam mo yun, meron akong prof dati. Meron siyang sinabi na tumatak sa akin. Sa first few years daw ng work experience niya, binigay niya puro serbisyo. So, marami siyang pro bono, marami siyang Tapos, after a few years, parang tapos na daw siya magpaka-martyr. Kasi ginawa na niya yung part niya. So, after nun, doon na niya chinase yung money or Kasi sinasabi niya sa sarili niya, okay na, nagserbisyo na ako. Parang ganon. So, pwede din namang magserbisyo kahit sandali. Oo. I like that. Pwede din pagsabayin. Pwede rin, yeah. Kung mahanap mo yung perfect balance. Sana. Diba? Sana ito na po ang para sa akin. Hoy! Parang iba yun na. Ano na naman yan? Pero hopefully sa lahat, makuha nila ang kanilang dream job. Yeah. Dream job dust for everyone. So for today, ano ang takeaway mo sa ating podcast? Ang takeaway ko ay, okay lang mangarap. Yun na naman, okay lang mangarap. Hindi kasi, diba, kung pwede naman go after your dream job. Yes. And if suddenly you find yourself not fulfilled, then chase another dream. Yes. Yeah. Exactly. Perfect. Perfect. How about you? Ang takeaway ko, never stop searching. Parang sa dating. Parang sa dating lang yan. Never stop searching. Hindi, I mean, it's no harm done. Oo. Diba? Until mahanap mo ang para sa'yo. Na work. Oo. Pwede rin jowa. May maisingit lang To end this podcast, I'd like to ask, anong gagawin mo after this? Me? Yeah, that's our segment for today. I might, after this, na ako, mom mode na ako.
Mom mode. Your other job. Yeah, my other job. Yes. Ngayon, podcaster. Yun ba yung tamang term? I think so. Kasi may nag-chat, oy, podcaster. Yun ba yun? Kasi hindi ko alam eh. Tama ba? Podcaster? Tama ba yun? Writers. Researchers, what do you call a podcast host? Kasi may mga 3 na yung nag-reply sa, uy, podcaster. Parang, is that a term? Hindi ko alam. Podcasters. Hi, I'm podcaster Bianca. Parang broadcaster. Anyway. How about you? Ako, I'll drive home. Parang issue yung pag-drive. Gusto ko lang sabihin, nag-drive din ako. Hindi, kasi isang oras yung biyahe, di ba? So, I'll drive home and then maybe go to McDonald's. Yes. Because she's a McDo baby. We are a McDo family. I love McDo too. Yeah. Parang comfort food lang. Na-complete mo na yung friends? Wala pa akong nabibili. Oh, sad. Yeah. Anyway, that's it for today, guys. I hope you enjoyed this episode. Yes. Thank you. We'll see you on our next episode. Bye. Bye. Low-key extra. Ang cute, diba?